Mamatay tao ka Tuesday. Gusto mo kaming ubusin para makuha mo ang pera ng mga Montenegro pati sarili mong anak hindi mo pinatawad. Ang boses na yon ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa masayang kaganapan sa loob ng mansyon sa Quezon City. Halos mabitawan ni Tuesday ang bitbit niyang cake habang nakatayo sa gitna ng magarbo at maliwanag na sala. Ang cake na iyon ang pinagpuyatan niya ng 3 gabi. Maingat niya itong dinesenyo, bawat detalye ng icing ay gawa ng kanyang mga daliri na puno na ng mga paltos sa pagod. Ginawa niya ito para sa ika-7 kaarawan ng kanyang anak na si Lucas. Ang bawat pahid ng asukal ay simbolo ng kanyang tahimik na sakripisyo bilang isang asawa at ina na laging isinasantabi ang sarili para sa pamilyang hindi naman siya tinanggap ng buo. "Mommy, what's happening?" Ang nangangatal na tinig ni Lucas ang nagpabalik sa katinuan ni Tuesday, ngunit bago pa siya makasagot, isang mabilis na paghablot sa kanyang buhok ang nagpalingon sa kanyang asawa. Si Mateo, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking hiningan niya ng proteksyon laban sa kalupitan ng sariling ina nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Mateo ay hindi puno ng pag-ibig, kundi ng isang mapanganib na puot. "Mateo, please, hindi ko alam ang sinasabi niyo," ang nanginginig na pakiusap ni Tuesday, habang pilit na binabalanse ang cake sa kanyang mga kamay. "Para ito kay Lucas. Mateo, nasasaktan ako." "Nasasaktan ka? Mas masakit ang ginawa mong pagtatraidor sa amin." Sigaw ni Mateo, bago nito marahas na hinablot ang cake mula sa kanyang mga kamay. Walang babala. Walang pagkakataon na magpaliwanag. Sa harap ng lahat ng mga bisita, mga kamag-anak, at mga negosyanteng tinitingala sa lipunan, naramdaman na lamang ni Tuesday ang malakas na puwersa ng kamay ni Mateo sa likod ng kanyang ulo. Isang mabilis na pagtulak ang naganap at ang kanyang mukha ay diretsong ibinaon sa cake na gawa sa matatamis na icing at mga mainit pang kandila na kabibigay lamang ng liwanag. Naramdaman ni Tuesday ang init ng tunaw na wax sa kanyang balat. Ang tamis ng frosting ay naging mapait sa kanyang panlasa habang pilit siyang humihinga sa ilalim ng bigat ng kamay ni Mateo. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag ng mga tawanan at bulungan ng mga tao. "Ang kapal ng mukha mong magpanggap na mabuting ina," bulyaw ni Mateo, habang patuloy na idinidiin ang mukha ni Tuesday sa cake. "You put poison in this cake. Gusto mong lasunin si Lucas para makuha ang guardianship at ang trust fund niya. Look at her, ang dumi-dumi ng kaluluwa niya kasing dumi ng mukha niya ngayon." Ang boses ni Catalina, ang kanyang ipokritang bayaw, ay puno ng katuwaan. Dapat lang iyan sa mga social climber na katulad mo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Tuesday si Aling Charing, ang tsismosang kapitbahay, na laging nakabuntot sa pamilya Montenegro. Hawak nito ang kanyang cellphone, nakatutok ang camera sa kanya habang naka-livestream. "O mga kamarites, panoorin niyo ang dambuhalang ahas ng Quezon City na huli sa akto na nilalason ang sariling pamilya. Grabe, nakakasuka." Ang mga salita ni Aling Charing ay tila mga linta na sumisipsip sa huling piraso ng dignidad ni Tuesday. Nang sa wakas ay bitawan ni Mateo ang kanyang ulo, dahan-dahang tumayo si Tuesday. Ang kanyang buhok ay puno ng makapal na cream. Ang kanyang pisngi ay namumula mula sa init ng mga kandila at ang kanyang magandang bestida ay nadungisan na ng tuluyan. Ngunit sa halip na humagulhol o lumuhod upang magmakaawa, nanatiling tuwid ang kanyang likod. Lumingon siya sa paligid. Nakita niya ang kanyang anak na si Lucas, na kinakaladkad palayo ni Doña Consuelo. Ang bata ay umiiyak, pilit na kumakawala upang lapitan siya, ngunit mabilis itong pinigilan. "Don't look at that woman, Lucas. She's not your mother anymore. She's a criminal," ang malamig na utos ng matanda. Tumingin si Tuesday kay Mateo. Ang lalaking ito na hinalikan siya noong isang gabi at nangakong hinding-hindi siya iiwan, ay nakatayo ngayon nang may pandidiri sa kanyang mga mata. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Dahan-dahang itinaas ni Tuesday ang kanyang kamay upang punasan ang icing sa kanyang mga mata. Hindi siya kumikibo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapatibay sa isang desisyong matagal na niyang inihahanda. Alam niyang ito ay isang bitag. Alam niyang ang lason na sinasabi nila ay ang mga dokumentong gawa-gawa lamang ni Doña Consuelo upang makuha ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng malagkit na icing na tumutulo mula sa kanyang baba,
Patungo sa sahig, nagawa sa marmol, isang malamig na katahimikan, ang bumalot kay Tuesday. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo, ay biglang naging kasing talim ng diamante. Mateo, ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay malalim kalmado at may dalang panganib na hindi nila inaasahan. Sana nanamnam mo ang tamis ng sandaling ito, dahil ang bawat segundo ng paghihirap ko ngayon ay ibabalik ko sa iyo ng may interest. Tumalikod si Tuesday nang hindi tinitingnan ang mga taong patuloy na kumukutya sa kanya. Habang naglalakad siya, palabas ng mansyon nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang pait. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang siyang huling dudurog sa aking puso? At hanggang kailan ko kailangang tiisin ang bigat ng isang pangalang? Hindi ko naman ninanais bago ko tuluyang maipakita sa kanila kung sino ang tunay na reyna na kinalaban nila. Ang bawat hakbang ni Tuesday ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Hindi siya dinala ni Mateo sa labas ng mansyon upang palayasin, kundi kinaladkad siya patungo sa madilim at malamig na bodega sa dulo ng pasilyo. Ang marahas na pagkakahawak ng asawa sa kanyang braso ay mag-iiwan tiyak ng mga pasa. Ngunit ang mas masakit ay ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito habang sila ay naglalakad. Dito ka nararapat, Tuesday, sa tabi ng mga basurang katulad mo. Ang bulyaw ni Mateo, bago siya marahas na itinulak papasok sa silid na puno ng mga lumang kagamitan at alikabok. Napasandal si Tuesday, sa malamig na pader ang kanyang hininga ay gipit at puno ng pait. Hindi pa rin natatanggal ang nanunuyo ng ising sa kanyang mukha at ang bawat kurap ng kanyang mata ay tila may kasamang hapdi mula sa asukal at wax. Mateo, pakiusap, nasaan si Lucas? Hayaan mo akong makita ang anak ko. Ang pagsusumamo niya ang kanyang boses ay paus na dahil sa pigil na iyak. Ngumisi si Mateo, isang ngising puno ng panlilinlang at kawalang hiyaan. Humakbang ito palapit at hinawakan ang kanyang panga ng napakahigpit. Si Lucas, wala ka ng karapatan sa kanya. My mother is already talking to the lawyers. We will make sure na itatala ka bilang isang mentally unstable at mamatay tao na ina. You're crazy, Tuesday. At dahil sa ginawa mo, hinding-hindi mo na masisilayan ang anak mo. You're gaslighting me, Mateo. Alam mong wala akong ginawang masama. Kayo ang naglagay ng kung ano sa cake na iyon. Sigaw ni Tuesday, ang kanyang galit ay nagsisimulang sumiklab mula sa ilalim ng kanyang pagkatao. Sinong maniniwala sa'yo? Isang mahirap na babaeng kinuha ko lang sa kalsada. Look at yourself, you're pathetic. Ang sagot ni Mateo habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang likuran. Inihagis niya ito sa paanan ni Tuesday. Sign these papers, bitawan mo ang lahat ng claim mo sa trust fund ni Lucas, at aminin mong tinangka mo kaming lasunin. Kung pipirma ka, baka sakaling payagan kitang makita siya mula sa malayo. Tiningnan ni Tuesday ang mga papel sa sahig. Alam niya ang laro nila. Gusto nilang linisin ang kanilang mga kamay habang kinukuha ang huling sentimo na iniwan ng kanyang sariling ama para kay Lucas na sa kasamaang palad. Palad ay nakapangalan pa rin sa ilalim ng pamamahala ng mga Montenegro. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa alaala ng lalaking minahal niya noon. Ang lalaking ito ay isang halimaw na binihisan ng mamahaling suit. Hindi ako pipirma, ang matigas na sagot ni Tuesday. Hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang kinabukasan ng anak ko. Ang sagot ni Mateo ay isang malamig na tawa bago ito lumabas ng bodega. Narinig ni Tuesday ang lagutok ng bakal mula sa labas, ang tunog ng kandado na naghudyat ng kanyang pagkabilanggo. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang anino ng mga lumang muebles ay tila mga multo na nagmamasid sa kanyang pagdurusa. Sa dilim na ramdaman ni Tuesday, ang mahinang panginginig sa loob ng kanyang nakatagong bulsa sa ilalim ng bestida. Isang maliit na device na hindi nila nahanap dahil sa sobrang kampante nila sa kanyang kahinaan. Kinuha niya ang cellphone. Ang liwanag nito ay tila isang bituin sa gitna ng impyerno. May isang numerong tumatawag, isang numerong tanging siya at ang isang tao lamang ang nakakaalam. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang sagot. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga, pilit na pinipigil ang bawat hikbi
upang hindi siya marinig ng sinumang nagbabantay sa labas. Hello. Ang bulong niya ay tila isang panalangin. Nakahanda na ang lahat Tuesday. Oras na. Ang boses ni Damian sa kabilang linya ay malamig at puno ng katiyakan. Hahayaan mo ba silang manalo o sisimulan na natin ang pagbuwag sa kahariang akala nila ay sa kanila? Napapikit si Tuesday. Sa sandaling iyon ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na alab. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay tumingin sa siwang ng pinto kung saan aninag ang karangyaan ng mansyong kinalakihan niya ng 7 taon, isang mansyong malapit ng maging abo sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng pag-asang hatid ni Damian, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit tila alam ni Damian ang bawat galaw ni Doña Consuelo bago pa man ito mangyari? Maaari ko nga ba talagang pagkatiwalaan ang taong nag-aalok sa akin ng kalayaan? O isa lamang itong mas malalim na bitag na hindi ko pa nakikita? Huwag kang maluluha sa harap nila Tuesday. Ang bawat patak ng iyong luha ay ginto para sa kanila dahil doon nila nakukuha ang lakas upang saktan ka palalo. Ang iyong boss ni Damian sa kabilang linya ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng nag-aapoy na galit ni Tuesday. Hawak ang maliit na telepono, sumiksik siya sa sulok ng bodega kung saan hindi siya makikita mula sa maliit na siwang ng pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa malagkit na amoy ng banilya mula sa natuyong icing sa kanyang leeg. Damian, kailangan kong makalabas dito, kinuha nila si Lucas. I need to see my son. Ang bulong ni Tuesday, ang kanyang tinig, ay puno ng desperasyon. Magtiwala ka sa akin, lalabas ka riyan pero hindi ka pwedeng magpakita sa kanila ng ganyan. You need to be invisible for an hour, sagot ni Damian. May maluwag na harang sa bintana sa likod ng mga lumang cabinet. Itulak mo lang yon. Naghihintay ako sa likod ng Harden. Dahan-dahang tumayo si Tuesday, sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Tinahak niya ang madilim na bahagi ng bodega. Ang tunog ng paggalaw ng mga lumang gamit ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Bawat pagtama ng kanyang balat sa kanto ng mesa ay nagdudulot ng hapdi. Matapos ang ilang minutong pakikipagbuno, nahanap niya ang bintana. Ang mga Rylas ay kinakalawang na at sa isang malakas na tulak na nagmula sa kanyang huling lakas, bumukas ito. Gumapang si Tuesday palabas patungo sa masukal na bahagi ng hardin ng mga Montenegro. Ang ulan ay malakas pa ring bumubuhos, mabilis na hinuhugasan ng dumi sa kanyang mukha, ngunit kasabay nito ay ang panunuot ng lamig sa kanyang buto. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, isang anino ang naghihintay. Si Damian. Nakatayo ito ng matuwid, hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang anyo ay tila hindi nababagabag ng bagyo sa paligid. You're late! Ang boses ni Damian ay kalmado nang lumapit siya kay Tuesday. Hindi nakasagot si Tuesday. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Napansin ni Damian ang kanyang kalagayan. Isinara niya ng bahagya ang payong at kinuha ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng madilim na langit, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang punasan ang natitirang bahid ng cake sa gilid ng noo ni Tuesday. Ang kanyang haplos ay banayad, halos parang isang pag-aalaga na matagal nang hindi nararamdaman ni Tuesday mula kay Mateo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil. Ang init mula sa malapit na distansya ni Damian ay nagdulot ng isang kislap ng kilig sa puso ni Tuesday. Isang damdaming hindi niya dapat nararamdaman sa gitna ng krisis. Bakit mo ito ginagawa, Damian? Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Tuesday, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng ulan. Ngumiti ng bahagya si Damian, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil ayaw ko sa mga taong akala nila ay hawak nila ang tadhana ng iba. At dahil alam ko kung sino ka talaga, Tuesday, you are more than just a Montenegro's wife. You are a Santos. Napasinghap si Tuesday. Paano nalaman ni Damian ang sikretong itinago niya sa loob ng 7 taon? Bago pa siya makapagtanong, iniabot ni Damian ang isang maliit na folder. Ito ang mga initial na ebidensya ng paglustay ni Mateo sa pondo ng kumpanya. Pero mag-ingat ka, Tuesday. Hindi lang ako ang nagmamasid sa'yo. Bumalik ka na sa loob bago ka nila hanapin. The real game starts tomorrow. Mabilis na bumalik si Tuesday sa bodega, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalitong dala ni Damian. Pagkapasok niya at pagsasara ng bintana,
Narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng pinto ng bodega. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang kulog sa loob ng silid. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Tuesday na basang-basa at nanginginig. Nakatayo sa pintuan si Doña Consuelo, may hawak na flashlight at ang kanyang mga mata ay puno ng matalas na hinala. Bakit basa ang buhok mo, Tuesday? At bakit may amoy ng pabango ng lalaki dito sa loob? Ang tanong ng matanda habang dahan-dahang inililibot ang ilaw ng flashlight sa bawat sulok ng bodega, papalapit sa bintanang hindi pa tuluyang nakalock. Huwag mo akong subukan, Tuesday. Alam mo kung gaano kalawak ang abot ng aking mga mata sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang kalawang na kumakapit sa bawat sulok ng bodega. Ang liwanag ng flashlight ay tumigil sa basang laylayan ng bestida ni Tuesday. Mabilis na nag-isip ang batang ina. Humawak siya sa kanyang dibdib, pilit na pinatitigas ang kanyang ekspresyon sa kabila ng kaba. May tulo po ang bubong dito sa tapat ng cabinet, Doña Consuelo, ang mahinang sagot ni Tuesday. Sinubukan ko pong ayusin dahil nababasa ang mga dokumento ng inyong kumpanya na nakatambak dito. Ang amoy naman na sinasabi nyo, baka dahil po sa mga lumang mothballs at alikabok na humalo sa ulan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda. Dokumento ng kumpanya o baka naman naghahanap ka ng paraan para makatakas. Lumapit siya at marahas na hinila ang baba ni Tuesday. Tandaan mo ito, kinuha ka namin sa putikan. Binigyan ka namin ng pangalan ng marangyang buhay at ng pagkakataong maging bahagi ng mga Montenegro. Iyan ang utang na loob na kailanman ay hindi mo mababayaran. Kaya kung iniisip mong trader rin kami, sisiguraduhin kong sa kalsada ka muli pupulutin ng walang kahit isang kusing. Padabog na binitawan ng matanda si Tuesday bago ito lumabas. Ngunit hindi doon natapos ang paghihirap ng gabi. Kinabukasan hindi siya pinayagang makita si Lucas. Sa halip inutusan siya ni Catalina, ang bunsong kapatid ni Mateo, na pumunta sa sala. Nakatayo si Catalina sa gitna ng malawak na alpombra, suot ang kanyang mamahaling high heels na puno ng putik mula sa labas. O ayan na pala ang mamatay tao nating dumi ng lipunan. Ang pangungutya ni Catalina habang humihigop ng kape. Tuesday, halika rito. Linisin mo ang sapatos ko. Ngayon din. Catalina, may mga katulong naman para dyan. I don't care, gusto ko ikaw ang gumawa. Ang putol ni Catalina, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pag-uutos. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng pagbabayad mo sa utang na loob sa pamilyang ito. O baka gusto mong hindi ko pakainin si Lucas ng tanghalian. Nanigas ang buong katawan ni Tuesday sa banta ni Catalina. Ang kanyang kamao ay nagngit-ngit sa ilalim ng kanyang apron, ngunit ang imahe ng nagugutom na si Lucas ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling dignidad. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang malamig na marmol ay tila nanunuot sa kanyang mga tuhod habang kinuha niya ang brush at basahan. Habang naglilinis siya sa paanan ni Catalina, naramdaman ni Tuesday ang sadyang pagdiin ng sapatos ng dalaga sa kanyang mga daliri. Hindi siya dumaing. Ang bawat kuskus niya sa putik ay tila paglilinis din sa kanyang sariling determinasyon. Diyan ka lang sa ibaba, Tuesday, dahil diyan ka naman talaga nababagay, Tom. Ang huling hirit ni Catalina bago lumakad paalis, iniwan si Tuesday na nakaluhod pa rin sa gitna ng sala, tila isang rebulto ng pagtitiis. Dahil sa suspisyosong kilos niya kagabi, inutusan siya ni Doña Consuelo na linisin ang bawat sulok ng silid-aklatan at opisina ng matanda, isang lugar na karaniwan ay bawal sa kanya. Ito ay parusa, ngunit para kay Tuesday, ito ay isang pagkakataon. Habang nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng mabigat na lamesang Nara, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay. May maliit na siwang sa ilalim ng carpet. Sa tulong ng kanyang manipis na daliri, itinaas niya ang carpet at tumambad ang isang maliit na drawer na nakabaon sa sahig. Marahil ay naiwang hindi nakasara ng maayos dahil sa pagmamadali ng matanda. Sa loob nito ay may isang itim na envelope. Nanginginig ang kamay ni Tuesday habang binubuksan ito. Inasahan niyang mga titulo ng lupa o shares ng kumpanya. Ang makikita niya, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang tseke. Isang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang petsa ay noong nakaraang buwan lang. At ang pangalan ng tatanggap na nakasulat sa malinaw na penmanship ni Doña Consuelo ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Tuesday. Damian Salvador.
Ang pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa kagabi. Ang lalaking akala niya ay kanyang kakampi. Bago pa man niya maibalik ang sobre, narinig niya ang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob ng opisina. Ang pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang mahabang anino na tumama direkta sa kinalalagyan ni Tuesday sa ilalim ng mesa. Ang tiwala ay parang isang salamin, Tuesday. Kapag nabasag na, kahit anong pilit mong idikit ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit na idinulot nito. Habang nakakubli sa ilalim ng mabigat na lamesang Nara, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Tuesday. Ang tsekeng hawak niya, ang 5 milyong pisong nakapangalan kay Damian, ay tila isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang palad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang tambol sa gitna ng katahimikan ng silid-aklatan. Ang pinto ay tuluyang bumukas at ang anino ni Mateo ay humaba sa sahig papalapit sa kinalalagyan niya. Kasunod nito ang marahang paghakbang ni Doña Consuelo. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ni Tuesday. Siguraduhin mong hindi pumapalya ang abogadong iyon, Mateo. Ang malamig na utos ng matanda. 5 milyon na ang naibigay ko sa kanya. Maliit na halaga para sa tuluyang pagpuksa sa pesting babaeng yan. Huwag kayong mag-alala, Mama. Damian knows what to do. He's playing his part well, ang sagot ni Mateo na may kasamang tawa na puno ng kayabangan. Pinapaniwala niya si Tuesday na siya ang tanging tagapagtanggol nito. Ang tangang babae naman, akala niya ay nakahanap siya ng kakampi. Hindi niya alam bawat salitang sinasabi niya kay Damian ay direktang nakakarating sa akin. Nanigas ang buong katawan ni Tuesday. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong, humahalo sa alikabok sa sahig. Ang haplos ni Damian sa ulan kagabi, ang mga salitang nagbibigay ng pag-asa, lahat ba iyon ay bahagi lamang ng isang malaking dula-dulaan? Ang sakit na naramdaman niya sa pagtatraidor ni Mateo ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng malamang ang tanging taong akala niya ay makakapitan niya ay siya palang humahawak ng kutsilyong itatarak sa kanyang likod. Nang sa wakas ay lumabas ang mag-ina, mabilis na lumabas si Tuesday mula sa ilalim ng mesa. Hindi siya pwedeng manatili doon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwari, nabibili ng mga gamit para sa kusina na gawa ni Tuesday, na makalabas ng mansyon sa tulong ni Lola Idang, ang matandang katulong na tanging nakakaunawa sa kanya. Tinunton niya ang isang liblib na cafe sa Quezon City, ang lugar na nabanggit sa isang mensaheng hindi sinasadyang nabasa niya sa cellphone ni Mateo. Mula sa malayo sa likod ng isang makapal na halaman, nakita niya sila. Nakatayo si Damian sa tabi ng isang mesa. Suot ang kanyang plansadong suit, ang kanyang anyo ay kasing kagalang-galang ng dati. At sa tapat niya nakaupo si Mateo, naninigarilyo at tumatawa. Nakita ni Tuesday ang pag-abot ni Mateo ng isang makapal na envelope kay Damian na mabilis namang itinago ng abogado sa loob ng kanyang bag. Walang imik ang mga labi ni Damian, ngunit ang kanyang pagtango ay sapat na upang durugin ang natitirang piraso ng pag-asa sa puso ni Tuesday. Ang bawat alaala ng kanilang pagtatagpo ay tila naging lason sa kanyang isipan. Ang tagapagtanggol mo ay ang iyong katay. Ang bulong ni Tuesday sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hahakbang na sana siya paalis nang biglang lumingon si Damian sa kanyang direksyon. Mabilis na nagtago si Tuesday, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng gusali. Ang kanyang hininga ay gipit at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit. Bakit sa mundong ito, ang mga taong nagsusuot ng pinakamalinis na maskara ang siyang may pinakamaduming balak? At kung ang mismong anino ko ay tila itinakwil na ako, kanino pa ako pwedeng tumakbo? Bago ako tuluyang lamunin ng dilim na hatid ng mga Montenegro. Sa kanyang paglalakad palayo, naramdaman ni Tuesday ang isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone. Huwag kang titingin sa likod. Ang nakikita ng iyong mga mata ay hindi ang kabuuan ng katotohanan. Ang tupa ay kailangang magmukhang lobo upang makapasok sa kawan. Napatigil si Tuesday sa gitna ng kalsada. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila mga malalabo lamang na anino. Sino ang nagpadala nito? At sa gitna ng digmaan ng mga kasinungalingan, sino ang tunay na kaibigan at sino ang kaaway na naghihintay lamang ng tamang sandali upang pumatay? Ang huling gabi ng isang bilanggo ay madalas na puno ng katahimikan, ngunit ang huling gabi ng isang reyna sa kanyang dating palasyo
ay puno ng mga matatalas na tinik na nakatago sa ilalim ng mga bulaklak. Aniwapagay na ang mga Montenegro ay nagliliwanag sa ilalim ng dambuhalang chandelier, ngunit para kay Tuesday, ang bawat kislap ng kristal ay tila mga mata ng buwayang naghihintay na lapaan siya. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa sa tapat ni Mateo at Doña Consuelo. Ang amoy ng inihaw na tupa at mamahaling alak ay sumusulasok sa kanyang ilong, ngunit wala siyang malasahan, kundi ang pait ng kanyang sariling laway. Ubusin mo ang pagkain mo, Tuesday. Baka ito na ang huling masarap na pagkain na matitikman mo bago ka mabulok sa kulungan. Ang pangungutya ni Doña Consuelo habang marahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang tunog ng kutsilyo na humahalo sa porselana ay tila isang babala sa katahimikan. Mama, don't be too harsh. At least let her enjoy her last supper with us. Dugtong ni Mateo na may mapang-aping ngiti. Inabot nito ang baso ng wine at tinaas ito sa direksyon ni Tuesday. Para sa iyong paglaya, Tuesday. Cheers. Hindi kumikibo si Tuesday. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ilalim ng lamesa, mahigpit na nakakapit sa isang maliit na saplot na pagmamay-ari ni Lucas, isang maliit na medyas na naiwan sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang golden moment, ang maliit na piraso ng tela na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi sumabog sa galit. Isipin mo ang anak mo, Tuesday. Isipin mo ang kalayaan ni Lucas. Bumukas ang pintuan ng dining hall at pumasok si Damian. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang kahit anong emosyon na mababakas. Hawak niya ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magtatapos sa 7 taon ng paghihirap ni Tuesday. Nakahanda na ang mga papeles. Ang maikling pahayag ni Damian. Inilapag niya ang folder sa harap ni Tuesday. Ang malakas na pagbagsak ng folder sa lamesa ay naglikha ng isang maugong na tunog na tila hudyat ng kamatayan ng kanyang kasal. Sign it, Tuesday. Ibigay mo na sa amin ang lahat ang kustodya ni Lucas ang trust fund at ang iyong pag-amin sa tangkang pagpatay sa amin. At pagkatapos maaari ka nang lumabas ng pamamahay na ito ng buhay. Ang utos ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasabikan. Tumingin si Tuesday kay Damian. Ang abogado ay tumango ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Naalala ni Tuesday ang checking nakita niya sa opisina at ang mensaheng nakuha niya sa cellphone. Ang nakikita ng iyong mga mata ay hindi ang kabuuan ng katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Tuesday ang isang ballpen mula sa kanyang sariling bulsa. Isang ballpen na kulay pilak na may kakaibang ukit ng isang leon sa dulo nito. Ito ang ballpen na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa, ang tanging gamit na hindi nakuha ng mga Montenegro dahil akala nila ay wala itong halaga. Pipirma ako, niyang mahinahong sabi ni Tuesday. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, naramdaman ni Tuesday ang isang kakaibang paggaan. Hindi niya ginamit ang ballpen na iniabot ni Damian. Ang bawat kurba ng kanyang lagda, gamit ang kanyang sariling ballpen, ay tila isang lihim na selyo. There, tapos na, sabi ni Tuesday pagkatapos ilapag ang ballpen. Ang tunog ng ballpen sa ibabaw ng mesa ay naging huling tuldok sa kanyang buhay bilang isang Montenegro. Mabilis na hinablot ni Mateo ang mga papeles. Sa wakas, akin na ang lahat. Ang yaman ng kumpanya at ang bata. You're nothing now, Tuesday. Wala kang kahit isang kusing, wala kang kakampi at higit sa lahat, wala ka ng anak. Humagalpak ng tawa si Doña Consuelo, isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, nanatiling tahimik si Tuesday. Tumayo siya nang may dangal ang kanyang likod, ay kasing tuwid ng isang reynang handa ng sumabak sa digmaan. Tumingin siya kay Damian na mabilis na kinuha ang folder at isinara ito. Isang mabilis na sulyap ang ipinadala ng abogado kay Tuesday, isang sulyap na puno ng kaba at misteryo. Ang akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat. Ang bulong ni Tuesday sapat lamang upang marinig ng kanyang sarili. Habang naglalakad siya palabas ng dining hall, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukana ng mansyon. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa loob. Wait, ano ito, Mateo? Tingnan mo ang mga papeles. Bakit naglalaho ang mga tinta? Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng pagkabigla at takot. Napatigil si Tuesday sa pintuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi siya lumingon, ngunit ang isang maliit na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay kasisimula pa lamang. Pop.
Huwag ka nang umasa Tuesday. Sa mundong ito, walang puwang ang mga taong hanggang pangarap lang ang alam. Business is business, at ang mga Montenegro ang may hawak ng puhunan. Ang boses ni Damian ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana, habang ang tinta sa mga papel na pinirmahan ni Tuesday ay dahan-dahang naglalaho sa harap ni na Mateo at Doña Consuelo. Mabilis na kumilos ang abogado. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang bag, isang folder na hindi pa nakikita ni Tuesday. Ano itong kalokohang ito, Damian? Ang mga papeles nawawala ang pirma. Ang sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Huwag po kayong mag-alala, Doña Consuelo, ang kalmadong sagot ni Damian habang iniabot ang bagong folder. Inasahan ko na ang ganitong dula-dulaan mula kay Tuesday. Narito ang orihinal na dokumento na palihim niyang pinirmahan noong nakaraang gabi nang dalawin ko siya sa bodega. Permanenteng tinta ang ginamit ko roon. Ibinigay niya ang lahat sa akin para sa inyo kapalit ng kaligtasan niya. Nanigas ang buong pagkatao ni Tuesday. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Damian, naghahanap ng kahit anong senyales na ito ay bahagi pa rin ng kanilang plano, ngunit ang nakita niya ay isang estrangherong may matigas na puso. Ang lalaking nagpunas ng kanyang mukha sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang natira ay isang taksil na nagbebenta ng kanyang kaluluwa para sa pera ng mga Montenegro. Damian, bakit ang tanging lumabas sa mga labi ni Tuesday, isang mahinang tinig na puno ng hindi mabilang na sakit? Dahil mas matimbang ang 5 milyon kaysa sa mga pangako mo, Tuesday. Ang sagot ni Damian nang hindi man lang siya tinitingnan. You were just a case, nothing more. Humagalpak ng tawa si Mateo. Kita mo na, akala mo ba ay may kakampi ka? Lahat kami pinaglaruan ka lang. Marahas na hinablot ni Mateo ang braso ni Tuesday at kinaladkad siya patungo sa dambuhalang pinto ng mansyon. Bitawan mo ako, Mateo. Ang anak ko, nasaan si Lucas? Ang sigaw ni Tuesday, ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa hamba ng pinto, ngunit mas malakas ang puwersa ng asawa. Wala ka ng anak, wala ka ng bahay, at wala ka ng kahit na ano. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Tuesday sa basang semento ng driveway. Ang gate ng mansyon ay dahan-dahang sumara. Ang tunog ng bakal na nagtatama ay tila huling hatol sa kanyang buhay. Kasabay nito ang malakas na pagbuhos ng ulan, tila ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang pagguho. Nakaluhod si Tuesday sa putika ng kanyang magandang bestida ay punong-puno na ng dumi. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na namumuo sa kanyang puso. Tumingala siya at nakita si Damian sa loob ng gate, nakatayo sa ilalim ng kanyang itim na payong, pinapanood siyang magdusa. Traitor, son! Ang bulong ni Tuesday habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Naramdaman niya ang maliit na bagay sa kanyang bulsa, ang basang medyas ni Lucas. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ang tanging alaala ng kanyang anak na natira sa kanya. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang pera, wala na siyang ebidensya, at ang taong pinagkatiwalaan niya ay ang siyang mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan ni Damian mula sa mansyon, may isang maliit na papel na nahulog mula sa bintana nito at lumipad patungo sa putikan sa harap ni Tuesday. Dahan-dahan itong pinulot ni Tuesday. Ang tinta ay kumalat na dahil sa ulan, ngunit may 3 salitang nakasulat doon na nagpatigil sa kanyang pagtangis. Takbo, May late 11 p.m. Napatitig si Tuesday sa papel. Isang bitag ba ito o isang huling pagkakataon sa gitna ng dilim at kawalan? Kailangan niyang pumili. Susuko na ba siya at hahayaang mamatay sa putikan? O tatayo siya para sa huling pagkakataon upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang tunog ng isang paparating na sasakyan ay narinig mula sa dulo ng kalsada. Ang liwanag ng headlights nito ay tila 2 mata ng isang halimaw na handa siyang lamunin. May mapasakit pa ba sa lamig ng ulan? Siguro iyon ay ang katotohanang ang taong akala mo ay sasagip sa iyo ang siya palang bumuhat sa iyo para lamang itapon sa mas malalim na bangin. Nakaluhod pa rin si Tuesday sa tapat ng saradong gate ng mga Montenegro. Ang putik ay kumapit na sa kanyang balat, tila isang maruming selyo ng kanyang pagkatalo. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran, ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa munting papel na hawak niya. Malate, 11 p.m., isang panibagong patibong o ang tanging liwanag sa gitna ng unos, iha, Tuesday.
Isang mahinang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan sa gitna ng ingay ng bumubuhos na ulan. Isang matandang babae na may hawak na sira-sirang payong ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Lola Idang. Siya ang dating punong katulong sa mansyon na tinanggal ni Doña Consuelo 5 taon na ang nakalilipas dahil sa sobrang kabaitan nito kay Tuesday. Lola Idang, ang tanging nasabi ni Tuesday bago tuluyang bumigay ang kanyang lakas. Ang init ng bisig ng matanda ay tila isang himala sa gitna ng nanunuot na ginaw. Dinala ni Lola Idang si Tuesday sa kanyang maliit na barong-barong sa gilid ng estero. Malayo ito sa karangyaan ng Quezon City. Ang bubong ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at ang sahig ay semento lamang na natatakpan ng lumang banig. Ngunit dito sa gitna ng kahirapan na ramdaman ni Tuesday, ang isang bagay na kailanman ay hindi niya nahanap sa mansyon ng mga Montenegro, ang tunay na pagmamalasakit. Dahan-dahang hinugasan ni Lola Idang ang mga sugat ni Tuesday. Ang bawat dampi ng basang tela sa kanyang mukha ay tila nagtatanggal hindi lamang ng dumi, kundi pati na rin ng bigat ng kanyang nakaraan. Huwag kang sumuko, iha. Alam kong hindi ka ang babaeng ipinipinta nila sa telebisyon. At tiyan, ang bulong ni Lola Idang habang inaabutan siya ng isang baso ng mainit na tsaa. Naalala mo ba ang ibinilin ng tatay mo bago siya mawala? Sabi niya ang tunay na ginto ay hindi nasisira kahit ibaon sa putik. Napatingin si Tuesday sa isang maliit na kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng higaan ni Lola Idang. Ito ang kahon na ipinagkatiwala niya sa matanda. Bago pa man magsimula ang gulo sa mansyon, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito sa ilalim ng mga lumang litrato ay isang itim na envelope na may selyo ng isang leon. Kinuha ni Tuesday ang card sa loob, isang makintab, at itim na card na walang pangalan, tanging isang serye ng mga numero lamang ang nakaukit sa ginto. Ang Santos Black Card. Ito ang simbolo ng kapangyarihang tinalikuran niya 7 taon na ang nakalilipas para sa pag-ibig na akala niya ay sapat na. Ngunit ngayon ang pag-ibig na iyon ang siyang pumatay sa kanya at ang kapangyarihang ito ang tanging magbabalik sa kanya sa buhay. Oras na, Lola Idang. Ang sabi ni Tuesday, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determination. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ngayon, sisiguraduhin kong malalasahan nila ang pait ng bawat luhang idinulot nila sa akin. Tiningnan ni Tuesday ang lumang orasan sa dingding. 10:00 na ng gabi. Isang oras na lang bago ang tagpuan sa Malate. Alam niyang mapanganib. Alam niyang maaaring patay na siya pagkatapos ng gabing ito. Ngunit wala na siyang takot. Ang takot ay para lamang sa mga taong mayroon pang natitirang mawawala. At siya, kinuha na nila ang lahat sa kanya, ang kanyang anak, ang kanyang dangal, at ang kanyang puso. Habang nagbibihis siya ng isang simpleng itim na jacket na ibinigay ni Lola, Idang naramdaman niya ang bigat ng card sa kanyang palad. Ito ang susi sa kanyang muling pagsilang. Ngunit bago siya umalis, isang alaala, ang bumalik sa kanya ang mukha ni Damian habang ibinibigay ang folder kay Mateo. Bakit tila may lungkot sa mga mata nito sa huling sandali? Mag-ingat ka, Tuesday. Ang kaaway ay hindi laging nasa harap mo. Minsan sila ang nasa likod mo, hawak ang iyong kamay. Ang huling paalala ni Lola Idang. Lumabas si Tuesday sa ulan hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Habang sumasakay siya sa isang lumang jeep patungong Malate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya mula sa malayo. Ang liwanag ng headlights nito ay tila mga mata ng isang lobo na naghihintay ng tamang pagkakataon. Sino ang nagmamasid sa kanya? At ano ang tunay na balak ni Damian sa gitna ng hating gabi sa Malate? Ang bawat kanto ng kalsada ay tila puno ng mga panganib na hindi niya nakikita. At ang oras ay dahan-dahang nauubos. Huwag kang lilingon, Tuesday. Sa oras na pumasok ka sa pintuang ito, wala na ang mahina at apinaasawa ni Mateo Montenegro. Ang tanging matitira ay ang dugong Santos na nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang boses ni Damian ay nanggaling sa madilim na sulok ng isang abandonadong gusali sa Malate. 11:00 na ng gabi. Ang amoy ng alat mula sa dagat at ang singaw ng basang aspalto ay humahalo sa kaba na namumuo sa dibdib ni Tuesday. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot pa rin ang lumang jacket ni Lola Idang. Ang kanyang anyo ay tila isang pulubi sa gitna ng mga anino, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa itim na card
na kinuha niya mula sa kahon. Bakit mo ako pinapunta rito, Damian? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin sa mansyon, pagkatapos mong ibenta ang buhay ko sa mga Montenegro, ang tanong ni Tuesday, ang bawat salita ay tila isang piraso ng basag na bubog sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumapit si Damian. Ang liwanag mula sa isang poste sa labas ay tumama sa kanyang mukha, at doon nakita ni Tuesday ang isang bagay na hindi niya napansin noon, ang pagod at ang lalim ng lungkot sa mga mata ng abogado. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dalawang lalaking nakasuit ang lumabas mula sa dilim at sabay na yumukod sa harap ni Tuesday. "Welcome back, Miss Tuesday." Ang sabay na bati ng mga ito, ang tunog ng kanilang mga boses na puno ng paggalang, ay naglikha ng isang maugong na echo sa loob ng silid. Napaatras si Tuesday. Anong ibig sabihin nito? Apak pamyaha. Ang Santos Group ay hindi lamang isang kumpanya, Tuesday. Ito ay isang imperyo na itinayo ng iyong ama para protektahan ka. Ang paliwanag ni Damian, habang kinuha ang itim na card mula sa kamay ni Tuesday. Ang 5 milyong kinuha ko kay Doña Consuelo, ginamit ko iyon para bilhin ang mga impormante sa loob ng kanilang sariling kumpanya. At ang dokumentong pinirmahan mo iyon ay hindi pagsuko ng iyong mga karapatan, kundi isang authorization para sa Santos Group. Nasimulan ang hostile takeover sa lahat ng ari-arian ng mga Montenegro. Naramdaman ni Tuesday ang isang mabilis na pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan sa harap ng cake, at ang pagtataboy sa kanya sa ulan. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano na siya mismo ay hindi alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinanood mo akong masaktan, Damian? Pinanood mo silang tapakan ng pagkatao ko. Ang sigaw ni Tuesday, ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Humakbang siya palapit at sinampal si Damian ng napakalakas. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Hindi gumanti si Damian, hindi siya kumilos. Dahil kailangan nilang maniwala na nanalo na sila. Ang mga Montenegro ay parang mga buwaya, lalabas lang sila sa kanilang lungga kapag sigurado na silang wala ng laban ng biktima. I needed you to be the victim, Tuesday. I needed your pain to be real dahil iyon lang ang tanging paraan para maging kampante sila. Dahan-dahang hinawakan ni Damian ang balikat ni Tuesday. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Tuesday ang tunay na init ng kanyang kamay. Pero ngayon tapos na ang pagtatago. Ang mga Santos ay hindi marunong sumuko. Oras na para bawiin ang lahat ng sayo, simulan natin kay Lucas. Inabot ni Damian ang isang tablet kay Tuesday. Sa screen nakita niya ang isang live feed mula sa loob ng mansyon ng mga Montenegro. Naroon si Lucas nakakulong sa isang silid, umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit sa likod ng pintuan, nakita niya si Mateo na may hawak na isang hiringgilya habang si Doña Consuelo ay nakatingin lamang ng may malamig na ngiti. Anong gagawin nila kay Lucas? Ang hiyaw ni Tuesday, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa takot. Gusto nilang palabasin na may sakit ang bata para makuha ang buong control sa trust fund bago pa man ito umabot sa korte, ang sagot ni Damian. Meron tayong 30 minuto bago nila iturok ang gamot na magpapatulog sa kanya ng matagal. Mabilis na tumalikod si Tuesday patungo sa labas, ngunit napatigil siya nang makita ang isang pulang tuldok ng laser na gumagala sa dibdib ni Damian. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumigil. Damian, dapat ang tanging naisigaw ni Tuesday. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang mabilis na pagbagsak ng mga bubog mula sa bintana sa itaas. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot papalayo, iniwan silang balot ng panganib. Nakaligtas ba si Damian? At sino ang nagpadala ng sniper upang patahimikin sila bago pa man magsimula ang kanilang paghihiganti? Ang bawat segundo ay mahalaga, at si Lucas ay unti-unti nang nauubusan yung oras sa kamay ng mga halimaw. Ang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng guho ng dangal ng iba ay isang marupok na gusali na madaling gumuho sa isang ihip ng hangin. Sa loob ng isang itim na van na mabilis na humaharurot palayo sa madilim na sulok ng Malate, nararamdaman ni Tuesday ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Katabi niya si Damian na kahit may bahid ng dugo ang baro dahil sa pagkakasugat ng balikat mula sa mga basag na bubog, ay nananatiling mahinahon. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada ay pasulput-sulpot na tumatama sa kanilang mga mukha,
tila mga aninong naghahabulan sa loob ng sasakyan. Huwag kang manginig, Tuesday. Tapos na ang panahon ng iyong pagtatago. Ang sabi ni Damien ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang sniper na iyon ay huling hirit na ni Mateo. Akala nila ay tapos na ang lahat, kaya gagamitin nila ang gabing ito upang ipagdiwang ang kanilang kunwaring tagumpay. Ngayong gabi, ang Montenegro Grand Charity Gala. Isang magarbo at mapagkunwaring kaganapan sa isa sa pinakamalaking hotel sa Makati. Doon plano ni Doña Consuelo at Mateo na ipahayag ang pagreretiro ni Tuesday dahil sa sakit sa isip at ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Lucas sa ilalim ng pamamahala ng kumpanya. Sa loob ng marangyang ballroom, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang kalansing ng mga kristal na baso. Nakasuot ng isang makinang na ternong kulay ginto si Doña Consuelo, ang bawat ngiti niya sa mga bisita ay tila isang obra maestra ng kaplastikan. Sa tabi niya ay si Mateo na mukhang kagalang-galang sa kanyang tuxedo, hawak ang isang baso ng champagne habang nakikipagkamay sa mga maimpluwensyang tao. I'm so glad the trash has been taken out. Mama, ang bulong ni Mateo habang nakatingin sa mga mamamahayag na nag-aabang sa kanilang pahayag. After tonight, wala nang makakaharang sa atin. We own the Santos Trust Fund at si Lucas ay magiging sunod-sunuran na lamang sa atin. Huwag kang masyadong kampante, Mateo. Ang sagot ng matanda bagamat may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Siguraduhin mong ang mga papeles na ibinigay ni Damien ay nailabas na sa safe. Gusto kong makita ang mukha ng mga Santos kapag nalaman nilang ang kanilang kaisa-isang tagapagmana ay hawak natin sa leeg. Sa labas ng hotel, isang sasakyang hindi kailanman nakita sa Quezon City ang dahan-dahang huminto. Ito ay isang kulay pilak na sasakyang may selyo ng isang gintong leon sa pintuan nito. Bumukas ang pinto at isang pares ng sapatos na may mataas na takong nagawa sa pinakamahusay na balat ang tumama sa pulang carpet. Hindi na ito ang Tuesday na may dumi ng cake sa mukha. Hindi na ito ang babaeng nakaluhod sa putikan sa tapat ng gate. Nakatayo si Tuesday sa harap ng malaking salamin sa loob ng sasakyan. Inayos niya ang kanyang buhok na ngayon ay maayos na nakapusod. At ang kanyang labi ay pinahiran ng lipstick na kulay dugo. Ang kanyang suot na bestida ay isang simpleng itim na gown na tila gawa sa mga bituin sa dilim. Sa kanyang leeg ay ang tanging hiyas na itinago niya ang kwintas ng kanyang ina na may simbolo ng Santos Group. Isang huling luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hinayaan niya itong pumatak. Bago niya ito, pinunasan ng mabilis. Ito na ang huling luhang ilalaan niya para sa mga Montenegro. Ang susunod na papatak ay ang pawis ng kanilang takot. Are you ready, Madam Chairperson? Ang tanong ni Damien na ngayon ay suot na ang isang formal na suit upang itago ang kanyang sugat. Hindi lang ako handa, Damien. Ang sagot ni Tuesday, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Handa na akong bawiin ang trono na akala nila ay kailanman ay hindi ko matatamo. Habang naglalakad sila patungo sa pintuan ng ballroom, ang bawat hakbang ni Tuesday ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng mga Montenegro. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kanilang kaligayahan. Sa loob tumayo si Mateo sa podium. Ang ilaw ng spotlight ay tumama sa kanya at ang buong ballroom ay tumahimik. Ladies and gentlemen, tonight is not just about charity. It is about family. It is about protecting the future of the Montenegro legacy from those who wish to destroy it from within. Ngunit bago pa matapos ni Mateo ang kanyang pangungusap, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng walang anunsyo. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok at ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Napatigil si Mateo. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa ito ay mahulog at mabasag sa sahig. Ang tunog ng pagguho ng kristal ay bumasag sa katahimikan ng lahat. Nakatayo sa bukana si Tuesday, at sa kanyang tabi ay ang mga tauhan ng NBI na may hawak na mga warrant. Ngunit hindi ang mga pulis ang nagpatahimik sa lahat, kundi ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa babaeng akala nila ay kinitil na nila ang pagkatao. Hindi pa tapos ang kwento, Mateo. Ang boses ni Tuesday ay umalingaw-ngaw sa buong hall sapat na upang marinig ng bawat taong naroron. Dahil ang tunay na may-ari ng gabing ito ay kararating lang. Sino ang unang babagsak sa gitna ng marangyang pagtitipon?
At ano ang gagawin ni Doña Consuelo kapag nalaman niyang ang bawat dokumentong hawak niya ay isa lamang malaking panlilinlang? Ang mga mascara ay malapit ng matanggal at ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa lason. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw na narinig ko sa bodega. Doon ko natanto na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa ingay kundi sa talim ng iyong presensya. Sa bawat hakbang ni Tuesday, patungo sa gitna ng entablado ang mga ilaw ng camera ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang bawat pag-click ng mga kagamitan ng media ay nagsilbing ritmo ng kanyang muling pagsilang. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na biglang natahimik nang mapagtanto nila kung sino ang babaeng naglalakad ng may ganitong klaseng autoridad. Tuesday, ang boses ni Mateo ay nanginginig ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan. Angan ay unti-unti nang nawawalan ng kulay. Paano ka nakapasok dito, guard? Ilabas ang baliw na babaeng ito, security. Ngunit walang sumagot sa tawag ni Mateo. Ang mga gwardyang nakatayo sa bawat pintuan ay nanatiling hindi kumikibo, ang kanilang mga mata ay nakatutok lamang kay Damian na nasa likuran ni Tuesday. Huwag kang mag-aksaya ng laway, Mateo. Ang malamig na sabi ni Tuesday nang makarating siya sa tapat ng podium. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking nagbaon ng kanyang mukha sa cake, ang lalaking nagtapon sa kanya sa ulan. Ngayon, sa ilalim ng mga lila at gintong ilaw ng ballroom, nakita ni Tuesday ang totoo nitong anyo, isang maliit at takot na bata na nagtatago sa likod ng pangalan ng kanyang ina. Tuesday, iha, mukhang hindi ka pa magaling. Ang singit ni Doña Consuelo pilit na ibinabalik ang kanyang mapagkunwaring nangiti habang humahakbang papalapit sa media. Pasensya na po kayo, ang aking manugang ay dumaranas ng isang matinding breakdown. Security, please dalhin na siya sa ospital. Ang tanging breakdown na mangyayari ngayong gabi, Doña Consuelo, ay ang pagguho ng inyong kumpanya, ang sagot ni Tuesday. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid dahil sa mikroponong hindi sinasadyang naiwang bukas ni Mateo. Inilabas ni Tuesday ang isang gintong folder at inilapag ito sa podium. Narito ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Santos Group ay formal nang nakuha ang 70% ng mga utang at shares ng Montenegro Group. At bilang kinatawan ng Santos Group, huminto si Tuesday, lumingon siya sa mga camera ng may isang matamis ngunit mapanganib na ngiti. Ako ang inyong bagong chairperson. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang tunog ng mga bumabagsak na kubyertos at ang bulong ng pagkagulat ay bumasag sa formalidad ng gabi. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Ang sigaw ni Catalina mula sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Isang basurera lang ang kinuha namin, wala kang pera, ninakaw mo lang ang kwintas na yan. Catalina, manahimik ka. Ang pigil ni Mateo, ngunit huli na. Ang lahat ng mata ay nakatutok na sa kanila. Lumapit si Tuesday kay Doña Consuelo, sapat na upang maramdaman ng matanda ang lamig ng kanyang hininga. Sabi niyo po noon kinuha niyo ako sa putikan. Ngayon ibabalik ko lang ang pabor. Dahil simula bukas wala na kayong bahay, wala na kayong kumpanya, at wala na kayong pangalan na maipagmamalaki. Hindi mo magagawa ito. Ang apo ko si Lucas ay nasa amin. Ang banta ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay pumyok sa takot. Si Lucas ay ligtas na, Doña Consuelo, ang sagot ni Damian, habang itinataas ang kanyang telepono. Sa screen ay makikita ang mga tauhan ng NBI na karga na si Lucas, inilalabas mula sa mansyon. Habang abala kayo sa inyong pagdiriwang, dinalaw na ng aking mga tauhan ang inyong tahanan. Napaupo si Mateo sa sahig, ang kanyang tuxedo ay nadumihan ng natapon na champagne. Ang imahe ng kanyang pagbagsak ay kinukuhanan ng bawat lens ng camera sa loob ng ballroom. Tapos na ang palabas, Mateo, ang huling sabi ni Tuesday. NBI, gawin niyo na ang trabaho niyo habang pinaliligiran ng mga autoridad ang mag-inang Montenegro, isang malakas na hiyawan at kaguluhan ang namayani sa ballroom. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Tuesday. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, wala na ang dumi ng cake, wala na ang putik ng ulan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang presyo nito ay ang pagkawasak ng pamilyang akala mo ay sa iyo? At sa pagtalikod ni Tuesday sa mga taong sumira sa kanya,
Isang anino, ang nakita niyang nakatayo sa dulo ng pasilyo isang anyo, na hindi niya inaasahang makikita sa gabing ito. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin Tuesday. Ako ang ama ng anak mo, you can't just throw us away like trash. Ang bulyaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom, ngunit ang bawat salita niya ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala nang nakikinig. Wala nang nagnanais na lumapit. Ang mga dati nilang kaibigan at kasosyo sa negosyo ay dahan-dahang umaatras tila ba ang pamilya Montenegro ay may nakahahawang sakit na dapat iwasan. Nakatayo si Tuesday, sa gitna ng entablado ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Tinitingnan niya si Mateo, ang lalaking minsan niyang inisip na magiging sandigan niya habang buhay. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling taksido, ngunit ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at galit. Sa kabilang banda si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang gintong terno. Ang bawat pagpindot ng shutter ay mga camera ng media ay tila mga latay sa balat ng mga Montenegro. Ang kanilang kahihiyan ay nakatala na sa kasaysayan, ipinapalabas sa bawat television at cellphone sa buong bansa. Ama ka ni Lucas Mateo, pero kailan mo ba tinuring na anak ang bata, ang mahinahong tanong ni Tuesday? Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na pagkapagod ang mababakas. Nang iturok niyo ang pampatulog sa kanya para lang makuha ang pera. O nang hayaan mong saktan siya ng iyong ina dahil lang sa kanyang pag-iyak. You were never a father, you were just a jailer. Sinungaling, ang sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Lahat ng ginawa namin ay para sa legacy ng pamilyang ito. Ikaw ang sumira sa amin. You manipulated Damien, you're the devil in a Santos gown. Humakbang si Damien papalapit sa matanda, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap nito. Hindi ko kailangang i-manipulate, Doña Consuelo. Ang inyong sariling kasakiman ang nagtulak sa inyo sa bangin. Narito ang lahat ng records ng inyong money laundering mula sa charity fund na ito. Pinirmahan niyo ang mga dokumentong akala niyo ay pag-aari ni Tuesday, ngunit ang totoo iyon ay ang inyong formal na pag-amin sa lahat ng inyong krimen. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal na posa sa ibabaw ng lamesa ay naglikha ng isang maugong na ingay na bumasag sa huling pag-asa ng mga Montenegro. Ang mga tauhan ng NBI ay dahan-dahang lumapit. Mateo Montenegro, Doña Consuelo Montenegro, you are under arrest for money laundering, child abuse, and domestic violence. Ang malamig na deklarasyon ng opisyal. Napanood ni Tuesday kung paano kinaladkad ang kanyang asawa at biyenan palabas ng ballroom. Ang sigaw ni Catalina na nagmamakaawa ay unti-unting lumabo habang inilalayo sila sa gitna ng mga nagkikislapang ilaw. Ang dambuhalang tore ng mga Montenegro na itinayo sa ibabaw ng takot at panlilinlang ay tuluyan ng gumuho. Naiwan si Tuesday na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang ballroom na dati ay puno ng ingay at musika ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Tumingin siya sa malaking salamin sa gilid ng hall. Nakita niya ang isang babaeng matatag, makapangyarihan at malaya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang anino ng babaeng nakaluhod sa putikan. Naramdaman ni Tuesday ang isang mahinang pagpindot sa kanyang kamay. Si Damian. Tapos na Tuesday, yuwan siyang bulong ng abogado. Nanalo nga ba ako, Damian? Ang tanong ni Tuesday, ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Kinuha ko ang lahat sa kanila, pero kailan ko ba maibabalik ang 7 taon na nawala sa akin? Kailan ko ba mabubura ang takot sa puso ni Lucas? Hindi nakasagot si Damian. Sa halip, dahan-dahan niyang inakay si Tuesday palabas ng hotel. Ang malamig na hangin sa labas ay tila isang bagong simula. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang humarang sa kanilang daan. Ang lalaking ito ay may dalang isang maliit na sobre at ang kanyang mga mata ay tila pamilyar kay Tuesday. Isang lihim na hindi pa nabubunyag ang tila naghihintay sa loob ng sobreng iyon. Isang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na maaaring bumago muli sa lahat. Bakit tila sa bawat pagtatapos ng isang laban ay may bagong kaaway na lumilitaw mula sa dilim? At ano ang kinalaman ng pamilya Santos sa tunay na dahilan kung bakit kinuha siya ni Mateo
Bilang asawa 7 taon, ang agi ni Pastam Pata. Ang huling halakhak ay hindi laging nagmumula sa katuwaan. Madalas ito ay ang tunog ng isang pusong tuluyan nang naging bato matapos durugin ng napakaraming pagkakataon. Sa loob ng isang pribadong silid sa likod ng hotel, bago tuluyang isakay sa mga sasakyan ng pulis, pinahintulutan ni Tuesday na makaharap ang kanyang asawa at ang matandang Donya sa huling pagkakataon. Ang silid ay nababalot ng isang malamig na katahimikan, tanging ang tunog ng aircon na humuhuni ang maririnig. Nakaupo si Mateo sa isang sulok na kayuko at nakatali ang mga kamay ng posas, habang si Doña Consuelo ay nananatiling nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matanggap na katotohanan. Bakit Tuesday ang mahinang tanong ni Mateo nang hindi tumitingin sa kanya? Bakit kailangang humantong sa ganito? Minahal kita sa sarili kong paraan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tuesday. Lumapit siya sa kanyang asawa at dahan-dahang inangat ang mukha nito. Minahal mo ako nung panahong itinulak mo ang mukha ko sa cake sa harap ng lahat. O minahal mo ako nung panahong pinanood mo akong manginig sa ilalim ng ulan, habang kandado ang gate ng mansyon. Hindi mo naiintindihan Tuesday ang legacy ng pamilya. Ang pilit na depensa ni Doña Consuelo ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ginawa namin ang lahat para protektahan ang pangalan ng Montenegro. Ang pangalang Montenegro ay itinayo nyo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman ang putol ni Tuesday. Alam niyo ba kung bakit hinayaan kong pakasalan ako ni Mateo 7 taon na ang nakalilipas? Dahil akala ko sa likod ng inyong yaman ay may puso. Pero ang totoo, pinakasalan niyo ako dahil alam niyo ang tungkol sa Santos Group at akala niyo ay patay na ang aking ama at ako na lamang ang madaling biktimahin para makuha ang aming shares. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo. Alam mo mula pa noon, hindi lang iyon ang alam ko, ang sagot ni Tuesday habang inilalabas ang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang sobreng ibinigay ng lalaking naka-leather jacket sa labas. Alam ko rin na kayo ang nagplano ng aksidente ng aking ama sa dagat para lang mapabilis ang inyong pag-akyat sa kapangyarihan. Ngunit nagkamali kayo. Ang aking ama ay hindi namatay. Nang gabing iyon, siya ay nagtago upang buuin ang Santos Group mula sa dilim at ako ang kanyang naging instrumento upang tapusin ang inyong kasakiman. Isang malakas at maugong na hagalpak ng tawa ang nagmula kay Tuesday. Hindi ito tawang masaya, kundi isang tawang puno ng pait at tagumpay. Ang tunog nito ay tila bumasag sa huling piraso ng dignidad ng mga Montenegro. Akala niyo ba ay tinraidor ako ni Damian? Ang tanong ni Tuesday habang nakatingin sa pinto kung saan pumasok si Damian, na ngayon ay may dalang isang opisyal na dokumento. Ang bawat sentimong kinuha niya sa inyo, ang bawat impormasyong ibinigay niya sa inyo, lahat iyon ay bahagi ng aking script. Damian has been my CEO long before he became your lawyer. Napaupo si Mateo sa sahig, ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto. Ang katotohanang pinaglaruan lamang sila ng babaeng akala nila ay kanilang alipin ay mas masakit pa kaysa sa rehas ng kulungan. Ngayon tikman nyo ang inyong sariling lason, ang huling sabi ni Tuesday. Doña Consuelo Mateo, simula sa gabing ito wala na kayong kahit isang kusing sa bangko. Ang bawat alahas, bawat kotse at ang mismong mansyong ipinagmamalaki nyo ay nakapangalan na sa Santos Foundation para sa mga biktima ng domestic violence. Habang kinaladkad sila palabas ng mga awtoridad, naririnig ni Tuesday ang sigaw ng pagmumura ni Mateo at ang hikbi ng pagsisisi ni Doña Consuelo. Ngunit wala na siyang nararamdaman. Ang kanyang puso ay tila isang dagat na kumalma matapos ang isang dambuhalang bagyo. Naramdaman ni Tuesday ang isang mahinang paghila sa kanyang bestida. Paglingon niya, naroon si Lucas Carga ni Lola Idang. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya, ang mga mata nito ay nagliliwanag sa saya. Nanay, ang sigaw ni Lucas habang yumayakap sa kanyang binti. Binuhat ni Tuesday ang kanyang anak at naramdaman ang init ng balat nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit at ang lahat ng paghihiganti ay tila naglaho. Ito ang tunay na huling halakhak, ang makita ang kanyang anak na ligtas at malaya sa kanyang mga bisig. Nanalo na tayo, Lucas, ang bulong ni Tuesday habang hinahalikan ang noo ng bata. Wala na ang mga halimaw. Wala na tayong kailangang katakutan. Habang naglalakad sila palabas ng hotel patungo sa isang bagong buhay, ang liwanag ng bukang liway ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw.
Ngunit sa likod ng kanilang paglisan isang sasakyan, ang nananatiling nakatigil sa malayo. At ang taong nasa loob nito ay dahan-dahang binuksan ang isang lumang litrato ni Tuesday. Sino ang taong ito na tila may mas malalim pang koneksyon sa pamilya Santos? At ang katahimikan ba na natamo ni Tuesday ay ang tunay na katapusan? O simula lamang ng isang mas malaking pagsubok para sa kanyang puso and ake? Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang kulog at kidlat. Madalas ito ay ang tunog ng bawat pintong sumasara sa iyong harapan habang ikaw ay mag-isa na iwan sa dilim na ikaw rin ang lumikha. Sa loob ng isang masikip at mabahong selda sa lungsod, nakaupo si Doña Consuelo sa isang manipis na banig na nakalatag sa semento. Ang kanyang dating gintong terno ay napalitan na ng isang kupas na dilaw na uniforme ng bilanggo. Wala na ang mga mamahaling alahas na nagpapakintab sa kanyang pagkatao. Wala na ang mga katulong na sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at nakakarinding tunog ng mga ipis na gumagapang sa pader at ang malakas na hilahil ng ibang mga preso. Guard, hindi ko kayang kainin ito. Ang amoy ng pagkain na ito ay nakakasuka. Ang sigaw ni Doña Consuelo habang itinutulak ang plastic na tray na naglalaman ng tuyong isda at kanin. Diyan ka na nararapat matandang mapagmataas, ang sagot ng isa pang preso mula sa kabilang sulok. Akala mo ba ay nasa mansyon ka pa? Dito ang bawat subo ay kailangang paghirapan. Manahimik ka kung ayaw mong matikman ang kamay ko. Nanahimik si Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi, hindi dahil sa kanyang mga krimen kundi dahil sa nawalang karangyaan. Samantala sa kabilang bahagi ng kulungan ng mga lalaki si Mateo ay nakakaranas ng sarili niyang impyerno. Ang kanyang tuxedo ay napalitan na rin ng uniforme. At ang bawat bahagi ng kanyang balat ay masakit dahil sa pagtatrabaho sa loob ng bilanggo. Wala nang mga taong tumatawag sa kanya ng Sir Mateo. Ang tanging natitira ay ang takot sa kanyang mga mata tuwing naririnig niya ang mabibigat na yabag ng mga gwardya. Ngunit ang karma ay hindi lamang para sa mga Montenegro. Sa Quezon City, si Aling Charing ay dahan-dahang naglalakad sa kalsada, pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Ang video na kinuha niya noon upang saktan si Tuesday ay naging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Ang lahat ng kanyang mga tagasunod sa social media ay bumaling sa kanya, tinatawag siyang Queen of Fake News at Bully. Ang bawat pinto ng mga bahay na dati niyang binibisita ay nakasara na ngayon sa kanya. Aling Charing, akala ko ba ay banal ka? Bakit ngayon ay kinasuhan ka ng cyber libel? Ang pangungutya ng isang tindera sa palengke habang dahan-dahang isinasara ang kanyang tindahan. Nang makita ang matanda, walang maisagot si Aling Charing. Ang kanyang cellphone na dati ay gamit niya upang manira ng buhay ay nakumpiska na rin ng mga awtoridad bilang ebidensya. Sa gitna ng lahat ng pagguho na ito, si Tuesday ay nakatayo sa balkonahe ng dati nilang mansyon. Ang mansyong ngayon ay isa ng santuwaryo para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan. Ang pangalang Montenegro Estate ay binura na at napalitan ng Santos Haven of Hope. Nanay, look, the flowers are growing. Ang masayang sigaw ni Lucas habang itinuturo ang mga bagong tanim na rosas sa hardin. Lumapit si Tuesday at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Kinuha niya ang maliit na pala at tinulungan ng bata na ayusin ang lupa. Ito ang kanyang golden moment. Wala nang takot, wala nang mga lihim. Ang tunog ng halakhak ni Lucas ay ang tanging musika na nais niyang pakinggan habang buhay. Opo anak, dahil ang pag-ibig kapag itinanim mo sa tamang paraan, hinding-hindi ito mamamatay. Ang bulong ni Tuesday habang pinupunasan ng pawis sa noo ng bata. Dumating si Damian, dala ang isang balita mula sa korte. Confirmed na Tuesday, ang huling apela ni Mateo ay tinanggihan. Mananatili sila sa loob ng mahabang panahon. At ang shares ni Catalina sa ibang bansa ay tuluyan na ring na-freeze. Salamat, Damian. Ang sagot ni Tuesday. Tumingin siya sa malayo sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ngayon malinis na ang lahat. Wala nang utang na kailangang bayaran. Ngunit may iisang bagay ka pang kailangang malaman. Ang boses ni Damian ay naging seryoso. Inabot niya ang isang dokumento na may selyo ng gobyerno. Ang iyong ama, ang tunay na dahilan kung bakit siya nagtago sa loob ng 7 taon,
ay hindi lamang dahil sa takot sa mga Montenegro. May isang tao sa loob ng pamilya Santos ang nagtraidor sa kanya noon. Isang taong hanggang ngayon ay nasa paligid mo lang. Napatigil ang tibok ng puso ni Tuesday. Tumingin siya sa paligid ng tahimik na hardin. Sino ang taong tinutukoy ni Damian? At ang katahimikan ba na tinatamasa niya ngayon ay isa lamang panibagong ilusyon bago ang huling unos. Isang team na sobre ang iniwan sa tapat ng gate ng foundation ng gabing iyon. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na piraso ng gintong tela na pamilyar sa kanya, isang tela na nagmula sa terno ng kanyang ina. Bakit tila sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon, ang nakaraan ay laging may paraan upang hatakin siyang muli pababa? Sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa anino ng kanyang sariling pamilya? Ang paghilom ay hindi nangangahulugang wala na ang sakit, kundi ang pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi na ng iyong kagandahan bilang isang nakaligtas. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng silid ni Tuesday. Wala na ang mabigat at madilim na kurtina na dati ay tila sumasakal sa kanyang pagkatao. Ngayon ang silid ay puno ng amoy ng sariwang sampagita at ang halimuyak ng bagong lutong tinapay mula sa kusina sa ibaba. Ang dating mansion ng mga Montenegro ay hindi na isang kuta ng kasakiman. Ito ay naging isang tahanan na ng mga pusong naghahanap ng pag-asa bago tuluyang simulan ang kanyang bagong buhay. Alam ni Tuesday na may isa pang pinto siyang kailangang isara ng tuluyan. Sa loob ng bisitahan ng bilibid, nakaupo si Tuesday sa tapat ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig ay si Mateo. Ang buhok nito ay gupit bilanggo na ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dating ningning. Nang makita niya si Tuesday, nasuot ang isang simpleng puting bestida at ang kwintas ng mga Santos, dahan-dahang nanginig ang kanyang mga labi. Tuesday, dumating kadyang paos na tinig ni Mateo sa intercom. Akala ko ay hinding-hindi mo na ako sisilayan. Nandito ako hindi para makipag-away, Mateo. Ang mahinahong sagot ni Tuesday. Nandito ako para ibalik ito. Inilapag ni Tuesday ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng maliit na lamesa sa harap ng salamin. Ang tunog ng ginto na tumama sa semento ay tila huling lagutok ng kanilang 7 taon na pagsasama. Pinatawad na kita, Mateo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Ang patuloy ni Tuesday. Gusto kong lumaki si Lucas na walang baon na pait mula sa kanyang ama. Ang bawat sentimong kinuha niyo sa amin ay naibalik na sa mga taong ninakawan niyo. Wala ka ng utang sa akin at wala na rin akong utang sa'yo. Tuesday, please. Sorry, I was blind. I was a coward. Ang hikbi ni Mateo, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa maruming salamin. Can I see Lucas? Kahit isang minuto lang. Hayaan nating ang panahon ang magpasya niyan, Mateo. Sa ngayon, matuto kang mabuhay sa katahimikan ng iyong sariling mga desisyon. Tumayo si Tuesday at naglakad palayo ng hindi lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng kulungan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na balute. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam, puno ng kalayaan at bagong simula. Pagbalik niya sa Santos Haven of Hope, nakita niya si Damian na naghihintay sa hardin. Nakasuot ito ng isang asul na polo at ang kanyang anyo ay hindi na tila isang abogadong laging handa sa giyera, kundi isang lalaking handa ng magpahinga. Nakausap mo na siya? Ang tanong ni Damian habang lumalapit kay Tuesday. Opo. At sa wakas, Damian, pakiramdam ko ay humihinga na ako ng totoo, ang sagot ni Tuesday. Naglakad sila ng magkatabi sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kamay ay dahan-dahang naglalaho hanggang sa maramdaman ni Tuesday ang mainit na daliri ni Damian na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Isang mabilis na kuryente ng kilig ang dumaloy sa kanyang buong katawan, isang damdamin na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang puso. Tungkol sa sobrang iniwan kagabi, ang simula ni Damian ng kanyang boses ay naging seryoso. Nalaman na namin kung sino ang nagpadala. Hindi ito Trader Tuesday. Ang iyong ama ay may huling regalo sa iyo. Pumunta sila sa opisina ni Tuesday at doon ay inilatag ni Damian ang laman ng itim na sobre. Hindi ito banta. Ito ay isang titulo ng lupa sa Palawan, isang maliit na isla na binili ng kanyang ama noong siya ay isilang pa lamang. At kasama nito ang isang lumang sulat na may sulat kamay ng kanyang ina. Ang tunay na kayamanan ng mga Santos ay hindi ang kumpanya, kundi ang kalayaang piliin ng taong mamahalin mo
ng walang takot. Napaiyak si Tuesday sa tuwa. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng dumi ng cake, at ang bay ng ulan ay nagbunga ng isang premyong hindi niya inaasahan ang katotohanang mahal siya ng kanyang pamilya ng higit pa sa anumang yaman. Nanay-nanay, look at the airplane. Ang sigaw ni Lucas habang tumatakbo patungo sa kanila, hawak ang isang laruang gawa sa kahoy. Binuhat ni Damian ang bata at inilagay sa kanyang balikat. Ang tunog ng halakhak ni Lucas at ang nangiti ni Damian ay tila isang perpektong litrato na matagal nang ipininta sa panaginip ni Tuesday. Handa ka na ba sa susunod na kabanata, Tuesday? Ang tanong ni Damian habang nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata. Tumingin si Tuesday sa kanyang paligid, sa kanyang anak, sa lalaking nanatili sa tabi niya, sa gitna ng dilim, at sa kanyang sariling reflection sa salamin. Ang babaeng biktima ay wala na. Ang reyna ay nagtagumpay na. Handa na ako, Damian, higit pa sa handa. Habang papalubog ang araw, isang sasakyang kulay pilak ang dahan-dahang huminto sa tapat ng foundation. Isang matandang lalaki na may kagalang-galang na anyo ang bumaba mula rito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Tuesday mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pananabik at kaba. Sino ang matandang ito na tila may dala pang huling piraso ng puzzle ng buhay ni Tuesday? At ang pagdating ba niya ay magdadala ng higit pang katuwaan o panibagong hamon para sa muling nabuong pamilya Santos? Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Palawan ay may dalang amoy ng kalayaan at alat ng dagat. Malayo na ito sa nakakasuffocate na usok ng Quezon City at sa malamig na pader ng mansyon ng mga Montenegro. Sa maliit na isla na iniwan ng kanyang mga magulang, natagpuan ni Tuesday ang isang uri ng katahimikan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasan. Nakatayo si Tuesday sa beranda ng kanilang bahay bakasyunan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpapakulay ng kulay rosas at lila sa abot tanaw. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang tore ng kasakiman nina Doña Consuelo at Mateo. Sa loob ng isang taon, maraming sugat ang dahan-dahang naghilom at maraming luha ang naging kislap ng pag-asa. Nanay, look, Lolo Teodoro made me a wooden boat. Ang masayang sigaw ni Lucas habang tumatakbo patungo sa kanya. Lumingon si Tuesday at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang matandang lalaking bumaba sa sasakyan noong nakaraang buwan ay walang iba kundi si Don Teodoro Santos, ang kanyang ama. Hindi ito namatay sa aksidente. Sa halip, ginamit nito ang 7 taon upang linisin ang Santos Group mula sa mga traidor at hintayin ang tamang sandali upang bawiin ang kanyang anak. Dahan-dahan, Lucas, baka madapa ka, ang malambing na paalala ni Don Teodoro habang sinusundan ng apo. Tumingin ang matanda kay Tuesday at tumango ng may lalim ng pagmamahal. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay saksi sa hirap na pinagdaanan nila, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing ang lahat ay sulit na. Dumating si Damian, may dalang isang maliit na box ng cake mula sa kanilang sariling bake shop sa bayan. Lumapit siya kay Tuesday at dahan-dahang inakbayan ng dalaga. Ang init ng kanyang bisig ay tila isang proteksyon na hinding-hindi na muling mabubuwag. Are you thinking about them again? Ang bulong ni Damian. Hindi na dahil sa galit, Damian, ang sagot ni Tuesday habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Naisip ko lang ang bawat pait na naranasan ko sa kamay ni na Mateo ay tila mga sangkap lamang para mas lalong maging matamis ang buhay ko ngayon. Kung hindi ako nadapa sa putikan, hindi ko matatanto na ang tunay na lakas ay wala sa yaman, kundi sa mga taong mananatili sa tabi mo kahit wala ka ng kahit ano. Sa Maynila, ang balita tungkol sa mga Montenegro ay dahan-dahan nang naglalaho. Si Doña Consuelo ay nananatiling nakakulong, tanging ang kanyang mga anino ang kausap sa loob ng madilim na selda. Si Mateo naman, sa kanyang huling balita ay nagtatrabaho na bilang isang janitor sa loob ng bilangguan. Isang malupit na biro ng tadhana para sa lalaking dati ay hindi man lang marunong humawak ng basahan. At si Catalina, na balitaan nilang nagtatrabaho ito bilang isang serbidora sa ibang bansa, pilit na itinatago ang kanyang tunay na pangalan dahil sa matinding hiya na dulot ng kanilang kasaysayan. Ang karma ay hindi laging marahas. Minsan ito ay ang pagpapaalala sa iyo araw-araw kung ano ang mga bagay na sinayang mo dahil sa iyong kasakiman. Pumasok ang pamilya sa loob ng bahay at inilapag ang cake sa lamesa. Sa pagkakataong ito, si Tuesday na ang nagsindi ng kandila. Walang halong takot, walang halong lason.
Ang bawat titig nila sa isa't isa ay puno ng pasasalamat. Happy birthday to our new life. Ang sabi ni Tuesday bago nila sabay-sabay na hinipan ng kandila. Nahanap na ba ni Tuesday ang tunay na kapatawaran? Opo. Pinatawad na niya ang nakaraan dahil ang galit ay isang rehas na siya rin ang magdurusa. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Higit pa sa inaakala niya. Ang kapayapaan ay hindi ang pagkawala ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng pamilyang yayakap sa iyo matapos ang bagyo. Ang aral na iniwan ni Tuesday sa puso ng bawat nakinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan. Ang pagtitiis ay hindi kamangmangan. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi ang mga taong marunong magmahal at magsakripisyo ang siyang laging may pinakamatamis na tagumpay. Habang nagtatawanan sila sa loob ng bahay, ang tunog ng kalansing ng mga baso at ang halakhak ni Lucas ay umaling-awngaw sa buong isla. Ang reyna sa likod ng cake ay hindi na lamang isang kwento ng pagdurusa, kundi isang alamat ng pag-asa na hinding-hindi na muling maglalaho. Habang pinapanood natin ang payapang paglubog ng araw kasama sina Tuesday at Lucas, damang-dama natin na sa wakas ang bawat piraso ng kanilang mundo ay muling nagkabit-kabit sa isang mas magandang larawan ng katahimikan at pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Kasama ko hanggang sa huling pahina ng ating kwento. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang tagpong iyon sa simula, kung saan ang cake na pinagpuyatan ni Tuesday ay naging instrumento ng kanyang kahihiyan sa kamay ni Mateo, ay hindi ko rin mapigilang manginig sa galit at awa. Tila naramdaman ko ang bawat hapdi ng mainit na wax at ang lagkit ng icing na naging simbolo ng pait ng kanyang pagsasakripisyo. Ang bawat salitang inyong napakinggan ay hinubog mula sa mga tunay na hikbi at tagumpay ng mga kababaihan sa ating lipunan na patuloy na lumalaban ng may dangal. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa halaga ng isang ina at ang hindi matatawarang lakas ng isang pusong marunong maghintay sa tamang panahon. Tandaan ninyo, ang ating integridad ay parang mahiwagang tinta ng pluma ni Tuesday. Maaaring akalain ng mga mapang-api na hawak na nila ang ating tadhana sa pamamagitan ng kanilang mga panlilinlang, ngunit ang tunay nating halaga ay hindi kailanman permanenteng mabubura ng kanilang kasamaan. Ang bawat sakit na ating nararanasan ay tila init ng hurno na nagluluto sa ating pagkatao upang sa huli ay lumabas tayo na mas matatag, mas masarap ang tagumpay, at mas lalong karapat-dapat sa trono ng ating sariling buhay. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran ni Mateo at Doña Consuelo para sa lahat ng kanilang ginawa? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tuesday, magagawa niyo rin bang iwan ang lahat ng pait sa likuran upang simulan ang isang bagong kabanata? Habang naririnig ninyo ang aking boses ngayon, nasaan kayo at ano ang inyong ginagawa? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay ninanamnam ang katahimikan ng gabi matapos ang isang mahabang araw. Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comment section sa ibaba dahil dito bawat karanasan ay pinapahalagahan at bawat boses ay may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang maging inspirasyon tayo sa iba pang mga kababaihang naghahanap ng lakas. Naway baunin ninyo ang kapayapaan at tapang na natamo ni Tuesday sa inyong sariling mga laban. Manatiling matatag at laging maniwala sa ganda ng bagong simula. Hanggang sa susunod nating pagkikita, naway laging mapuno ng pagmamahal ang inyong mga tahanan. Pamagat ng kwento ang reyna sa likod ng Cake Louie. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.